pagliligtas sa iyong biyaya na patuloy na umaapaw at nararanasan namin ng iyong mga hinilang. Salamat o Diyos sapagkat Ikaw ay nagkaloob sa amin ng iyong Espiritu na siyang nagbibigay sa amin ng lakas at sigla na dumako sa bahay-sambahan upang iparanas namin at ipadama at ibunyag o ipahayag namin ang aming pagsamba sa iyo sa araw ito. Sa kabila, Panginoon, ng maulan at mabagyong panahon sa aming bansa, alam namin na hindi kami pwedeng hadlangan ng aming pagtatalaga ng araw ito upang Ikaw ay sambahin. Kaya aming Panginoon, sa iyo ang panahon ng aming pakikinig, naway ang iyong Espiritu ay pumigos sa bawat sa amin, mapagpala kami sa iyong mga salita na aming maririnig. Kaya sa iyo namin, nagpapasalamat ang lahat ng ito at hindi ang pagsubaybay mo at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Ito po aming dalangin. Salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon. Sa umagang ito ay ating pong ipagpapatuloy ang ating paksa ng mayroong panggat na security against hostile rule. Okay. Noong isang linggo ay ating pong sinulan ito at ating pong makita na napakahalaga po na tayo magkaroon ng kapanatagan na secure o safety tayo sa laban sa mapanghamong mundo na ito. Okay? At sa ating pong talata na ating pagbabasihan, ay ito po ay makikita natin sa unang Pedro, chapter 3, verse 13 to 17. At mangyari po na tayo ay muling tumayo at ating pong basahin kung sabay-sabay ang talatang ito. Una, sabi niya, at sino man ang gumawa sa inyo ng masama kung kayo'y walang hinahangad kundi pawang kabutihan. At sakali mang usigin kayo dahil sa paggawa ng mabuti, papalat pa rin kayo. Huwag ninyong katakutan ng kanilang kinakatakutan at huwag kayong ipadala sa kanila. And then sa verse 15, alam ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asang nasa sa inyo. Ngunit maging mahinahon at mag-alala kayo sa inyong pagpapaliwanag. Bilang mga lingkod ni Kristo, panatilihin ninyong maninis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nandalait at tumahawak sa inyong magandang pag-uugali. Verse 17, higit na mainam na kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mag-ituloy may hitulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Ito po ang salita ng Panginoon. Pwede natin. So, sa ating pong pag-aaral, at nais ko lang muling balik natin yung ating pinaka-background para maintindihan ko natin yun. Mabilis lang po ito, kagaya ng ating narinig noong isang linggo. Sumusulat po si Pedro sa mga mananampalataya, ano yung nararanasan nila? Pag-uusig at great difficulties, diba? Mabigat po yung kailang mga pagsubok dahil nire-reject po sila ng society. Kumbaga, hindi sila katanggap-tanggap, galit sila, pinapatay, hindi binibigyan ng trabaho. So, sila po ay severely rejected. Yun po ang nararanasan nila sa panahon na yun na talagang mapanglaban na pag-uusig sa nila. So, ang ginawa po ni Pedro ay sumulat sila para bigyan sila ng tamang pananaw. Okay? Na kung paano nyo kakaharapin ang ganitong mga pagsubok. So, sa ating, kung i-apply natin sa ngayon, kung meron tayong karanasan o nararanasan pagsubok, ano yung dapat natin isipin? Okay? So, sabi niya, ni Pedro ay in-identify niya ang Kristiyano ay pinili.
kayo ay tinubos ni Kristo at kayo ay set apart o binukod para sa isang banal na pamumuhay sa kabila ng unholy society. Diba? So sa ating ngayon, pagkaya ng ating pergana, iba yung panahon ni Pedro at iba yung panahon natin ngayon. Pero makikita natin, ang persecution doon ay talagang physically. Diba? Pero sa ngayon, yung mga maling katuruan ang umuusik sa atin. Okay? Lalo na yung makikita natin yung abortion sa Amerika. Siguro sa ngayon, dito sa Pilipinas, marami din yung papa-abort. Di lang natin alam, hindi din. Pero sa kanila, hindi-legalize nila, di ba? And also yung LGBT o yung third sex, way of life na lang, maling-mali yan sa Biblia. Okay? So, makita natin, bilang mga mananampalataya, tayo ay tinawag para sa isang banal na pamumuhay. Pero ang ating kapaligiran, nakikita natin sa telebisyon, sa ating hinahangaan natin, nagiging idolo pa, ay yung mga unholy people. Kaya sabi sa verse 1, tayo pinili, we are chosen race, sa chapter 2, verse 9, royal priesthood, holy nation, people of God's own possessions. Okay? Ang purpose ay para i-proclaim natin ang kadakilaan ng Panginoon sa madilim ng mundo nito. So yun ang isipin nyo, kung ang mundo ay masama, corrupt, di ba? Pinili tayo para hindi gumaya sa kanila. Ang purpose, para maliwanagan sila. Okay? So yun ang dahilan kung bakit tayo tinawag. Tayo ay pinili para mamuhay ng isang banal na pamumuhay sa isang hindi banal na lipunan. Ang purpose nga is to reach that society with the saving gospel. Okay? So yun po. Yun ang dapat na maging pananaw mo. Hindi, bakit nangyayari yun? Bakit? Pani-question tayo. Okay? At yun nga ay pinaliwanag ni Pedro. Pangalawa, makita natin sa chapter 2, ay ano yung ating relasyon bilang Kristiyano sa society. Okay? Sabi nga sa verse 11, tayo ay alien and stranger. Pansamantala lang tayo dito. Diba? Sa ngayon, nahihirapan tayo dahil sa mga corruption. Kaya tayo naghihirap dahil sa ating lipunan, mga opisyal ng ating bansa ay imbes ng trabaho ay pinahirapan. Ang dapat isipin natin, hindi tayo dito talaga pang habang buhay. Okay? We are only stranger, foreigner, and pilgrims. Naglalakbay lang tayo. Pansamantala lang tayo dito. Okay? And then, sa verse 2 ng chapter, sabi niya ay, because of our living, people might come to salvation, thus glorify God in the day of visitation. Sa kabila ng masama yung mundo na sa paligid natin, tayo mamumuhay pa rin ng may kabanalan. Okay? Para sa ganoon, ay sila rin ay maligtas. And then sa chapter 3, chapter 2, verse 13, yung relasyon nga natin sa government. So, kung tayo ay alien, ibig ko sabihin, hindi na tayo magtatax, hindi na ba tayo susunod sa batas? Hindi. Kailangan susunod pa rin tayo sa outing authority. Okay? Una, yung gobyerno, yung pinakamataas. Pangalawa, yung pinagtatrabuhan mo. Okay? At yung pangalatlo, na makita natin, yung relasyon mo sa iyong marital partner. So, ikaw ay lalaki, mamahalin mo yung asawa mo, hindi mo lang hihiwalay na agad dahil ikaw ay mananampalataya. Kung naman babae, naging mananampalataya, hindi mo rin hihiwalayan yung asawa mo agad na lalaki. Kasi gusto mo siyang mawin para sa Panginoon. Okay? So, yun po yung atin. So, ang lahat po iyan, makita natin, ay para mawin natin sila para sa Panginoon. Everything is evangelistic. Okay? At tinukoy din doon, yung susunod nga po yung sa chapter 3, verse 8 to 12, ay tungkol sa mga general attitude natin. Okay? So, yung ating magandang pag-ugali o karakter para sa ganoon, sa ating magandang pamumuhay ay mailapit natin ang tao sa Panginoon. Okay? Makita nila, iba kayo. Kung ang mundo ay ganito, corrupt, masama, okay? Mapagsamantala, at kayo iba. Okay? So, yun po yung pakikita nating background. Kaya sabi ni Pedro sa ating pag-aaral ng Sunday, okay, bibigyan niya tayo ng mga securities, yung panatagan.
ng mga mananampalataya. Ito yung depensa nyo. Okay? So talagang mula sa chapter 1 hanggang sa chapter 3 ay naglalagay na siya ng pundasyon. Kung baga nagtatayo kayo ng building, okay? Na kailangang matibay yung pundasyon nyo. Kaya kapag nag-earthquake yan, okay, kahit mayanig yan, nakatayo pa rin siya. Okay? So yun po yung pinakapundasyon. Okay? Na nais ni Pedro na ipasa. So sabi dito sa verse 13, and who is there to harm you if you prove serious for what is good? Okay? Sa Tagalog, makita natin sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung masigasi kayo sa paggawa ng mabuti. So if you have passion o masigasi ka sa paggawa ng mabuti, mahirap para sa iyo na ikaw ay usigin. Kasi malinis yung konsensya mo tama? Okay? So kapag maayos ka, okay, gumagawa ka ng kabutihan, bihira yung talagang babati ko sa iyo. Okay? So yan po ang ating napag-aralan. And then pangalawa, makita natin yung tinatawag na pliability in suffering. Okay? Ibig ko sabihin ng pliability, supple enough to bend freely or repeatedly without breaking. Kaya naman ay adjustable to varying condition. Ang isang magandang example na sinasabi ko nga sa inyo, yung punong kawayan. Diba? Pag nilipad ng hangin, lalo may gagawin, papunta dito, bebed lang siya, pero hindi siya nababalik. Pumunta dito, hindi pa rin siya nababalik, bumabalik siya. So yung pong ibig sabihin ng pliability. Okay? Kapag may mga sufferings, kasi hindi po garantiya na sabi ni Pedro na kapag ay ikaw ay gumagawa ng kabutihan, hindi ka na uusigin o hindi ka na ipe-persecute. Kaya sabi po doon sa verse 14, but even kung sakasakali, diba? Gumagawa ka na ng kabutihan, diba? Sa verse 13. Pero sabi niya sa verse 14, but even, okay? Sa Tagalog, at sakali man. So, hindi 100% na hindi ka daranas ng pag-uusig. Dahil na kung may naiinggit sa iyo, gusto yung posisyon mo, sisiraan ka nga, di ba? Sa politika, ganyan, tama. Mga artista, ganyan din, di ba? So, sabi dito, but even if you should suffer for the sake of righteousness, you're blessed. Okay? So, yan po yung makikita natin na sinasabi dito na talagang hindi 100%. So, ang unang depensa, okay, ng mananampalataya sa mapanghamon ng mundo nito, okay, kung masama sila, gumagawa sila ng masama, okay, lalo na sa opisina, sa mga, di ba, inggitan, siraan, di ba? Ang gagawin mo, huwag kang gumaya sa kanila. Kung sila'y tamad, patopik-topik lang sa trabaho, huwag kang ganoon. Kasi, alam nyo ba na, minsan sa trabaho, ang kwento yung sa Aztec, no, yung training na under po yun ng AMG. So, talagang tinitrain po sila doon, hindi lang nag-skill, may mga retreat pa sila, conference. So, pag natapos po sila doon, talagang nandun yung kasigan sa pagkatrabaho. Alam nyo, ang kwento ay pag pumunta doon sa abroad, di siyempre masipag, bagong graduate, no? Ano sasabihin ng iba? Huwag ka naman masyado masipag. Nahalata kami. Tamad. Okay. So, ang ano gagawin mo? Magpapakatamad ka na ba? Pakita niyo yun? So, dito makita natin, kahit na gumagawa ka ng kabutihan, meron pa rin titira sa iyo. Pero huwag mo i-compromise. Huwag masipag ka pa rin. Okay? You are not there to please them, kundi to please God. Okay? Sana. Pakita niyo, di ba? Tama. Eh, ang pangalawa na depensa mo dito, okay, na kung ang tao ay against pa rin sa iyo, okay, dahil nga masama talaga sila, galit sila sa iyo, kasi Kristiyano pa sila, hindi Kristiyano, ang gagawin mo ay kinakailangan sa kabila ng may suffering o pagpapatikos o sabi sa iyo, ay persecution sa iyo, ang gagawin mo, you defend yourself by simply accepting the suffering. Tanggapin mo. Okay? As within the purpose of God. Kasi yun ang gusto ng Diyos sa iyo.
which shall cause you to be made a privileged individual. Isang malaking pribileyo na ikaw ay usigin para dahil sa iyong pagsunod sa Panginoon. At willing ka na magdusa roon. At gayon din, sabi niya, and thus enjoy the eternal blessedness, okay, that God set aside for those who have specially suffered. Diba? Kagaya po yung pag-aralan natin last Sunday tungkol kay Pablo, di ba? Siya'y tinawag ng Diyos at sabi ng Panginoon ay siya'y maghihirap. Kasama ng pagkatawag sa kanya ay siya'y magsasuffer, di ba? Ilang beses siya nakulong, ilang beses siya nagkaroon ng shipwreck, ilang beses siya binato. Pero sabi niya, ang aking layunin ay maranasan ang hirap na ginawa ng ating Panginoon. Para sa kanya, gawin niya yun sa buhay. It is a blessed thing na mag-suffer para sa Panginoon. Kasi nga, ang sabi nga natin sa last Sunday, the greater reward of glory will be proportionate given out to believer on the basis of their suffering. So kung gaano kahirap kang nag-suffer para sa Panginoon, gayon din ang reward sa alwalatian na mararanasan mo. Kasi God will honor those who suffer sa Kanya. Kaya sabi sa talata nito, you are blessed. Sa kabila ng gumagawa ka ng kabutihan, inuusig ka pa rin, gumagawa pa sila ng mga fake news at masasamang tungkol sa iyo, pero mapalad ka sapagkat bibigyan ka ng gantimpala ng Panginoon. Diba? So yun po yung pinag-aralan natin last Sunday. Ngayon, makikita natin, pagkatapos nyo sa verse 14, hindi po tapos yung verse 14. Kaya itutuloy po natin. At ito na nga po yung sinabi niya. Nag-quote bigla si Peter from the Old Testament passage. At yan nga po yung makikita natin sa verse 14. At sabi niya, and do not fear their intimidation, and do not be troubled. Okay? At yan po ay galing sa Isaiah chapter 8 verse 12 to 13. Ano po yung sabi dyan sa Isaiah chapter 8 verse 12 to 13? Sabi niya, sinabi niya, huwag kayong maniwala sa sabwatan na sinasabi ng bansang ito. Huwag kayong matakot sa kanilang kinakatakutan. Ngunit si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Ang dapat ninyong kilalanin bilang banal. Siya ang dapat ninyong higalan at dapat katakutan. Okay? Ang istorya po dyan ay ito po yung sulat ni Isaiah, okay, kay Haring Ahaz. Hindi Ahaz his name. Ahaz, A-H-A-Z. Okay? Si Ahaz po ang siyang hari ng Huda. Meron po siyang kinakaharap na krisis dahil gusto siyang invade o sakupin ng Assyrian army. Tapos, yung hari ng Israel at Syria, okay, ang gusto ng hari ng Israel at ng Syria, si King Ahaz ay sumama sa kanila, magsasalip sila, Persa, okay, para labanan ng Assyria. Parang gera, halimbawa, gagarahin tayo ng China, no? Para makita natin. Ngayon, ang gusto ng Amerika, sabi na ng Pilipinas, sumali pa sa akin. Joint forces ng Pilipinas o Japan, sabi natin, wala. Kasi, pwede tayong sakupin ng China. Parang gano'n. Okay? Pero, ayaw ng Pilipinas o ayaw ni Ahaz makipagsabwatan sa Israel at Syria. Okay? Pero makikita natin, tinatapos siya ng dalawang hari na ito. Dalawang hari, laban ikaw, di ba? Kasi magsanap tayo, pwesta para tatlo tayo laban sa Assyria. Pero hindi alam ng king ng Israel at ng Assyria na meron pala siyang secret na negosasyon sa Assyria. Okay? Meron pala siyang connection doon. Okay? Kaya makikita po natin dito
meron siyang secret alliance with Assyria. Kaya nung nalaman ito ng propeta Isaiah, sabi niya, winarningan siya against ungodly alliance. Hindi ka pwedeng makisama sa isang ungodly person o king. Kaya sabi niya, imbis na tumiwala ka, mag-Pilipinas, nasasabi sa China. No, namin magtiwala ka sa Diyos. Siya lamang ang magigiligtas sa'yo. Yun po ang ibig sabihin niya, na si Yahweh lang ang makapangyarihan sa lahat. Ang dapat ninyong kilalaning hindi Assyria, hindi yung dalawang joint forces. Ako nyo, yun po ang ibig sabihin niya. In other words, makita natin dito, takot ang King of Judah sa Assyria kasi malakas nga. Ganyan din, takot din yung mga taga-Syria at mga taga-Israel. Kaya nga sila nagpapalakas. Kaya yun? Pero sabi dito, do not fear. Huwag mong katakutan ang kailang kinakatakutan. Ang dapat mo lang katakutan ay ang Diyos. Okay? So yun po yung makikita natin. Ibig sabihin nito, na sanctify Him, that is the sin dito sa istorya po na ito. So dito makita natin dito na sinasabi niya, kung intindihin pa natin mabuti, sabi niya, do not fear like they are fearing. Kung takot ang Israel, Syria, sa Assyria, okay, huwag kang matakot sa kanila. Kung natatakot sila, huwag mong tatakutan yung kinakatakutan nila. Or, fear the intimidations of those who would make you fear. O huwag ka rin matakot sa ginagawa na pinapresyo siya. Hindi, sumanib ka sa amin. Matatalo ka. Diba? Minsan, napupwersa tayo. Ni-intimidate tayo, kaya tuloy tayo natatakot. Tama? Okay? So, ano man ang ibig niya sabihin, it means, do not fear. Huwag kang matakot. Do not be afraid. Okay? Pagkatapos noon, so nawala na yung takot mo, so huwag kang namang matrubol, natataranta ka, do not be shaken, or do not be disturbed. Isang araw, tapo ako doon sa bilihan ng oxygen. No? Sabi ng matanda, Pastor, ano masasabi mo yan? Ang dami lang nangyayari sa atin, linggo, bagyo. Ang kinakatakutan ng tao ay 3 days darkness. 3 days darkness. Wala nakalagay sa Bible ng 3 days darkness. 7 years tribulation. No? Diba? So, takot sila na ron. Ano pa kinakatakutan natin? Wala namang gera pa naman tayo, diba? The big one. Diba? Tama? Kaya nga, walang pasok at taimbe, no? Diba? Prepare yung big one. Kasi, mula Luzon hanggang Bisaya, hanggang Mindanao, talaga namang nililindo na tayo. So, may papanakot pa, the big one. Okay? So, mga kapatid, kung wala man na tayong nararanasan na gera na nangyayari sa Israel, Syria, at Assyria, okay? O nakatakot man tayo doon sa the big one yan, okay? Anong sabi sa atin ng Panginoon? Kanino tayo dapat matakot? Sabi nga, hindi gaya ng bagyo, napipredict yan. Lalo na kung may apps ka, nakikita di ba? Yung tropical depression. Pero ang earthquake, hindi alam. Tama, no? Pero alam natin, pag tumama ito sa atin, malaking pinsala. Tama ba? At kaya marami natatakot dito. Okay? So I hope na dito, makita natin na sinasabi ng Panginoon sa atin, na huwag tayong matakot. Kung ano yung kinakatakutan nila, huwag natin katakutan. Okay? So, dito, kung darating naman tayo sa, actually, ang context natin dito ay tungkol sa persecution kasi hindi naman kasi tayo pinapersecute, tama? Na pagpunta sa church, di ba? Tama? Bihira. So, pero dito, titingnan natin yung konteksto. Alam sila ang monitor. Ang sinasabi dito ni Peter, okay? Kung dumating man ang persecution sa atin, okay? Pero sa kabila ng gumagawa ka ng kanya, should persecution
comes against you for the sake of righteousness, you are honored. You are privileged, and God will reward you in eternity. Okay? So sa kabila ng iyong paggawa ng katwiran, pagsunod mo sa Panginoon, inusik ka pa rin. Ituring mo itong karangalan mo at malaking pribileyo. Kasi sabi ng Biblia, malaki ang iyong reward sa namin. Okay? Kaya huwag tayong matakot at huwag tayong matrobol o manghamba. Anong dapat natin gawin? Harapin natin ito ng may pagkatakot. Okay? So, hindi tayo matatakot, bagko sa ano. Harapin natin ito. Maliwanag po ba yan? So, I hope na matutunan po natin. Kilala niyo po ba si John Bunyan? Okay. Siya po yung sumulat ng The Pilgrim's Progress. Okay? Siya po isang missionary, siya writer. Alam niyo po ba na si John Bunyan ay nakulong sa Bedford Jail. Okay? Siya po ay kinulong dahil po ay kalaban siya ng society, galit sa kanya. Okay? Ang dahilan, ayaw siyang nilang pag-preaching si John. So, nilak siya sa prison para sa ganoon ay hindi po siya mangaral. Salamat sa Panginoon. Wala pang ganoon sa akin. Malaya tayong nakakapangaral. Pero alam niyo po ba, nung nanoon siya sa bilangguan, nakasulat po siya ng maraming bagay, marami siyang libro na nasulat. At isa po sa kanyang isinulat, okay, sabi niya sa kanyang sulat, this prison, itong bilangguan na ito, is very sweet. Para sa akin. At had been since I came here. Simula nung dumating siya roon ay masarap yung kanyang naging pakiramdam. And also, kung sakali man ako'y bitahin, okay, ito yung isang malaking pribileyo. Kaya makita natin dito, he considered it a privilege to suffer and perhaps even na mamatay siya because it would bring him to his Lord. Sa atin yung mga kapatid, sa kabila ng kanyang pangangaral, kahit siya bilanggo, patigilin sa kanyang pangangaral, para sa kanya, it is a privilege na mag-suffer para sa Panginoon. Okay? At kung siya man ay mamatay, ay ito yung gagamitin ng Panginoon para makasama siya habang buhay. So, makita po natin mga kapatid, we need Christians who have a liability in suffering. So, kahit na nagsasuffer ka sa pagsunod mo sa Panginoon, kinakailangan ay talagang marunong kang mag-adjust. Ano po yung ibig sabihin ng mga Kristiyano na who have liability in suffering? Una, number one, ibig ko sabihin niya, yung mga Kristiyano na marunong tanggapin ito, yung suffering na ito. Na bilang ito ay source of blessing. At hindi tayo nakikipag-compromise with the Word. Okay? Hindi rin tayo magbabacktrack, babalik tayo sa ating pinasimulan o nakadisnan, o hindi rin natin i-eliminate yung suffering na ito by changing your theology. Ang isa sa magandang halimbawa po niya, mga kapatid, ay yung buhay ni Martin Luther. Alam niyo si Martin Luther, alam niyo po ba siya yung nag-protest, diba? Naggawa siya ng thesis laban sa Roman Catholic na doctrine. Sabi niya, Martin Luther stood before those who condemned him. Okay? Talagang tumayo siya. The hostile and religious world, talagang mali yung kanilang paniniwala mula sa salita ng Diyos. At alam niyo ba, sabi niya, I cannot recant, I cannot. Sabihin, hindi niya tatalikuran, hindi siya babalik doon sa maling katuruan. Nag-isan siya. Okay? So, marami pong mga Kristiyano yung talagang tumindig, okay? At handang ibigay ang kailang buhay
para sa Panginoon. Pero marami pa rin mga Kristiyano na nanatiling nakatago sa mga kuweba dahil nga po sila ay nagtatago sa mga mapang-usig. Di ba? May mga underground church, di ba? Nagtatago talaga sila. Meron pa rin. Pero ang nais po ng Panginoon na magkaroon ng mga Kristiyano who are courageous, makatapang po, malalakas ang loob, talagang matuwid, banal, at masigasig sa paggawa ng kabutihan. Kaya kahit po sila ay nagpe-persecute, sila po ay nagagalak sapagkat ito po ay isang special glory na ibinigay ng Diyos para sa kanila. Sapagkat nakasalalay sa kanilang rest, the Spirit of glory, and in our God, and count it joy to suffer for those who suffer for us. Talagang masaya sila na maghirap, magtiis, dahil nga po si Jesus Christ ay nagtiis din ng hirap para tayo ay maligtas. Kung makikita niyo si Stephen, di ba? Nung siya ay binabato, tama niyo ba? Talagang nakatingin lang siya sa ginawa ng Panginoon. Nakita niya yung kaluwalhatian ng Panginoon. At nasabi niya rin yung sinabi ng Panginoon, patawarin mo sila. Yung mga umuusik sa kanila, yung bumabato sa kanila, ay patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kailang ginawa. Alam niyo po ba mga kapatid, ang isa sa mga pinagpipray niya mo, sino yung boss ng mga bumabato no? Sino? Si Saulo na naging si Pablo. So, sa kabila ng pinapatay ka dahil sa iyong pagsunod sa Panginoon, nakatingin ka sa Panginoon kasi alam mo, si Jesus Christ nag-suffer din para ikaw ay maligtas. Kaya lang hindi nalalaman yun, kaya na ginagawa yun, kaya sila kaniluusik kasi hindi din bulag sila sa katotohanan. Hindi na alam si Kristo. Parang si Saulo, diba? Gusto pa niyang pumatay, hindi pa siya satisfied sa napatay niyang si Stephen. Kaya humingi pa siya ng permiso sa high priest para habulin, usigin ang mga mananampalataya. Pero alam niyo, ang layunin ng Diyos kanya, habang patakbo siya, ay sa kabayo, ano nangyari? Nagpakita ang Diyos kanya sa kanya, Saulo, bakit mo minusik? Sabi niya, sino ka, Panginoon aking? Ako si Jesus na ito. And then, bago. Diba? Nagdi siyang Panginoon. At makikita natin ang kanyang layunin habang siya nahubukan. Makihati siya, maranasan niya ang paghihirap ng Panginoon. May makikita natin dito, ito yung makikita natin na they are willing to die, to suffer para doon sa naghihirap para sa kanila. Yan pong ibig sabihin na liability in Satan. Ang daming tiisin. Natanggap mo yan. Kasi kung paano inusig ang Panginoon, ikaw talagang uusigin kasi ang mundo galit sa iyo. Galit si Satanas sa Diyos. Tama? Ang pangalawang ibig sabihin po niyo ay, pangalawa, ay this also means that you cannot have your mind and your heart set on earthly things. Kapag ikaw po ay Kristiyano na merong liability in suffering, kinakailangan daw yung mind mo at yung puso mo ay hindi po nakatuon sa mga earthly things. Kasi po, kung ikaw ay preoccupied ng possession, okay, ng pleasure, ng kaginhawaan, ng comfort, popularity, ay talagang madali kang matrete. Diba? Sabihin, wala ka trabaho. Didimanda kita. Hindi ka magiging popular. Tama? Eh, madali kang matakot. Tama, no? Kung gusto mo yung possession, mawawala, buhay mo, wala kang pensyon. Diba? Wala kang, bahay-bahay. Isi-sequester namin yan. Kung yun ang nasa isip mo, ay talagang matetreten ka. Hindi ka magsasuffer. Hindi ka susunod sa Panginoon. Okay? Tama? So, yun po yung ibig sabihin noon.
Pero kapag tayo ay nakapokus sa matama at alam natin, naiintindihan natin ang Diyos at i-honor natin siya sa kabila ng ating suffering, okay? At tayo ay magbibigay ng malaking pansin sa kaluwalhatian in the future, then we can count it all joy when we fall into various trials. Okay, kita niyo yan? So, ito po yung makikita natin na sinasabi ni James sa chapter 1, verse 2 to 4. Mga kapatid, maggalak kayo kapag dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sa mga pangkaraniwang tao, hindi na maintindihan ito. Basta, ano ibig sabihin niya? Magagalak kami? Sinusubok na nga kami, pinepersikot na nga kami. Matutuwa kami. Naghihirap na wala nga kaming trabaho eh. Sinanaan nga kami dahil sa aming paglilingkod sa Panginoon eh. Ay magagalak pa rin kami. Eh, sabi ng Panginoon, yan po yung tinatawag na pliability in suffering. Kasi hindi ka nakatuon, hindi ka nakapokus sa material possession. Okay? Sa position mo, sa sweldo mo, di ba? Hindi ang nais mo ay talagang sumunod sa Panginoon. Kaya sa kabila ng dumaranas ka ng iba't ibang uri ng pagsubok, ito ay isang malaking kagalakan. Bakit? Kasi, sabi sa verse 3, dapat inyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa magitan ng mga pagsubok. So, every time na itinetesting ka, pinepersecute ka, lalong tumitibay ang iyong pananampalataya. So, ikaw mismo masasabi mo ba, salamat at hindi ka bumibigay up, hindi ka nagkakampo, hindi ka nagagalit sa Diyos, sa kabila na tinatanggap mo na ito ay plano ng Diyos, lalong tumitibay ang iyong pananampalataya. At sabi dito sa verse 4, at dapat kayong magpagkakatat hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So talaga makikita natin na giging perfect na hindi mo maabot man yung perfection, pero nag-i-improve ka. Bakit yan? So lalo kang nagtitiwala sa Panginoon, lalong tumitibay ang iyong pananampalataya sa Diyos. Di ba na? Di ba yung sinasabi nga natin, imbis na umasa ka sa tao, sa joint venture, sa joint forces ng mga hari nito, o kaya naman sa malakas na puwersa ng Assyria, sa Diyos ka umaasa. Okay niyo? So, diyan makikita natin na talagang tumitibay ang ating pananampalataya sa Panginoon. So, yung mga puno raw na binabagyo, okay? Nayuyugyo. Nalala ko yan eh. Teacher says meron diyang mangganong araw eh. Gumanon yung buksa, as umangat ulit. Nagulat ako dyan na merong mangga dyan, humiga, tapos bumalik ulit, umangat ulit. May mga puno, okay? Na the more na nasishake siya, yung ugat niya, okay, lalong lumalalim, lalong tumitibay. At yun din daw, kaya nabasa ako narinig yun, na yung ginagawang violin ay galing sa mga puno na talagang makitibay. Yung talagang subok na talagang nasishake siya kasi para hindi siya mag-break. Di ba? So mga kapatid, ganoon din po yung ating pananampalataya. The more na ito ay nasishake, the more na tumataas yung ating pananampalataya. Ang malaki sa akin personally, siguro narinig nyo niya, in 1994, nawalan ako ng trabaho. Diba? Bagong patay yung aming bahay niyo. Nawalan ako talaga ng trabaho. By faith, sabi ko, ba't hindi ako perfecto? Sabi ko, meron din yung kasalanan, kaya lang ang inuusip sa akin doon, laging magnakaw. Pinagpwede ko sa iyo. Paano ako magnanakaw? Sabi ko, use oil lang na nakawin ko. 120 million ang hawak ng stock. Ganon, tiwala. Kaya nung nag-resign ako, yung boss ko, after 2 weeks, nag-resign din. Kasi tiwala siya. Hindi siya napirma nang wala akong pirma. Ganon siya. So, hindi ko sinisira yung ganon.
Sa madali salita mga kapatid, talagang na-testing ako on. Tinetreten ako ng vice president. Pag hindi ka nag-resign, i-terminate ka. Narap ko siya, sir, huwag mo akong takutin. Kung wala kang tiwala sa akin, mag-resign ako, huwag mo akong takutin. Sinabi lang sa akin ng investigador, sinabi sa akin ng personnel, na wala naman ako tarang ginawang kasalanan ng pagkanahan. Pero kung wala kang tiwala, huwag mo akong takutin. Mag-resign ako. Kasi, hindi mo talit. Pero hindi ko tayo nga saan daw labanan ko. Mga 2 taon yung papasok ko, mga asalaw. Ngayon ko ng buhay ng ganito. Ang basa ko noon, saan ko tinatawag ko ng Panginoon. Pag-ibigin ko ito sa Panginoon, simula noon, magtrabaho ko sa school, sa church, hanggang. Malaking testing ko yun sa akin. Pero doon po makita natin na isip ko, ano sabi ng biyanan ko? Kaya ko sa asawa ko sa mga anak ko. Yung tingin yung time na, kung kakain kami, time ko, ano tayo matitira sa mga anak ko, kakainin na. Ayaw maniwala ng kuya ko yan, sa Australia. Oh, hindi ako naniniwala sa inyo. Tumating talaga sa buhay namin yung testing yun. Pero nagtiwala ako sa Panginoon. Naikalooban yun. Bago pa tayo bahay namin, babayaran ng misis ko yun, diba? Ang laki ng sweldo ko pa ako. Bisor na ako. Pero makikita na, ang basa ko niyan, para ko si Jonas, na ayaw ko sumunod sa Panginoon. Tumatakbo ko. Kaya pinakain ako sa malaking isda para gawin ko yung kalooban ng Diyos. Kaya ako, basa ko mo. Matikas ang ulo ko. Ano yun? Count it all joy. Kahit mawalan ka ng trabaho. Kahit mawalan ka ng posisyon. Yun yun. Sabi ko sa'yo, nando ka na sa church, inangat ka ng Panginoon, may nainggit pa rin sa'yo sa church. Ito pa rin. Nainggit pa, kakaroon ko sa posisyon, sa kapangyarihan. Ang hindi na masyon ko ba, nainggit pa kayo? From 18,000 to 8,000 lang. Nainggit pa kayo. So yun lang po yung mga makikita natin mga kapatid na daranas na yung pagsubok. Huwag natin takbuhin yan, ayawin natin. Patuloy ka. Sumunod sa Panginoon. Gumawa ka na ng kabutihan. Okay? So, yung makita natin dito na the second line of defense sa atin is the liability in suffering. Parang tayo mag-adjust, magtiwala sa Panginoon. Tanggapin natin yun, nakalooban ito ng Panginoon. Na kahit tayo mag-suffer sa kamay ng mga tao, no? Na gumagawa ng ito sa atin, tandaan natin, they can never touch our true treasure. Hindi na magkukuha yung kayamanan, yung malaking sweldo, yung posisyon, hindi na kaya yan. They cannot touch our relationship to God. Hindi lang kaya tanggalin nyo yung ating relasyon sa Diyos. Na alam natin na we suffer will grant us the Spirit of glory and of God which will rest upon us and a greater weight of glory in eternity yet to come. Kahit na walang ka ng posisyon, authority, malaking sweldo, hindi ka nababahala mga kapatid. Sapagkat alam mo, pagdating mo sa kalangitan, bigyan ka ng Diyos ng malaking weight of glory na darating. Kaya mahalaga pa mga kapatid yung sinasabi ni Ben, samantala na yung buhay mo dito mga kapatid. Alien ka lang dito, huwag mo ipaglaban yung sarili mo. Huwag mo ipaglaban yung posisyon mo. Ano kayo, paratang sa akin sa church, takot ako sa posisyon, sa kapangyarihan, kasi maraming responsibilidad ang binibigay sa akin. Mga akibat na sweldo mo. Makikipot ka na, pero pinapatikos pa rin ako. Kaya alam ginawa ko, inyo na yan. Hindi ko kailangan yan. Gusto ko maglingkod. Punta po ako doon sa lugar ng area. Alam mo yung area, diba? Mga may hirap yun. Kasi meron iba gusto nyo. Magagandang lugar, malalaking church, malaking sweldo, popular ka. Ano yun? Nakakalungkot, even sa loob ng church, meron na doon ugali. Pero pangdaan po natin, sa kabila ng mga bagay ninyo, hindi nila pwedeng uhanin yung totoong kayamanan mo, yung kayamanan ng relasyon
pagtitiwala mo sa Kanya. Okay? So sana mga kapatid, kung meron man kayong karanasan na sa kabila ng iyong paggawa ng kabutihan at pagsunod sa Panginoon, meron pa rin bumabanat at sumisira sa inyo. Count it as a privilege, it's a joy. Kasi doon makikita yung pananampalataya sa Panginoon. Hindi ka umaasa sa mga makapangyarihang tao, sa mga malalakas na pwersa, kundi nagtitiwala ka sa Diyos. Okay? Pangatlo, sa ating pag-aaral. Una, yung passions for goodness, na talagang panatag tayo na sa kabila ng mapanghamo, masamang gunito, parang pa tayo ng kabutihan. Pero it doesn't mean na 100% ay talagang hindi tayo mabutikusin. Meron pa rin, sabi nga, sa verse 2, sa ating pangalawa. Kayain natin tanggapin ito, makita ay isang malaking blessing. Pangatlo, a place for Christ. Okay? Ang sabi diyan, but sanctify Christ as Lord in your heart. Okay? Yan po yung sinasabi sa New American Standard Bible. Okay? Tingnan natin sa ang Biblia o King James Version. Ang sabi dito, kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso. Okay? So yun lang muna yung ating ganyan. Pangalawa, sa English, but sanctify the Lord God in your heart. Okay. Sa Tagalog, sa Isaiah, galing din po yan sa Isaiah, sabi niya, ngunit si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang dapat ninyong kilalanin bilang banal. Siya ang dapat ninyong igalang at katakutan. Okay. So yan po makita natin dito na mula po kay Isaiah, sa Old Testament, ang sabi doon, but sanctify Christ as Lord in your heart. Okay? So, sa Old Testament, ang gamit po niya, na Isaiah dyan, yung word o salitang God, ang gamit niya. Pero dito sa 1 Peter, ay ginamit yung salita na Christ. So, dito makita natin yung Holy Spirit of God na siyang author ng Bible, in-replace niya po yung salita ng God sa salitang Christ. Okay? Kaya good to know, makita natin, sabi niya, but sanctify Christ as Lord in your heart. So, ibig ko lang sabihin dito, it is the Lord that you must regard as holy. Dapat po kilalanin natin na ang Panginoong Jesus ang siyang banal at ang Panginoong Jesus ang siyang dapat nating igalan. So, yan po makikita natin na talagang si Jesus ay talagang Diyos. Siya yung dapat asahan natin, siya yung banal at dapat natin igalan. Okay, maliwanag po ba yun, mga kapatid? Kasi nakakalungkot maraming mga churches ngayon at maraming simbahan o reliyon ay minamaliit o hindi na kinikilala na si Jesus ay Diyos. Okay? So, ang tinutukoy po ng Isaiah noon, sabi nga, imbis na makipagsabwata kayo sa mga hari, diba? Dalawang hari. Pag sumama ang hari ng Juda, si Ahaz, lalakas kayo, tatlo. Eh, mas malakas itong Assyria. So, nasa isip mo, imbis na umanib ako sa inyo niyan, gigirahin nyo, hindi dito na ako, para hindi ako girahin. Nakita nyo? So, nagdadalawang isip tayo na umasa sa mga tao, pero sinasabi dito sa atin ni Pedro, kung merong mga nag-threaten o nananakot sa atin, o merong pangamba o pressure sa atin, na umasa tayo, bakit pag-compromise tayo sa mundo, dapat umasa tayo sa Diyos. Maliwanag po ba yun? Dapat kung meron nag-i-intimidate sa atin, may nananakot sa atin, sa Diyos tayo dapat matakot. Okay? So, yan po, pakita natin. So, ano? Ibig ko sabihin nito. It means that no matter what comes against you, no matter what attacks you, you appear in your heart that Christ is Lord. Okay? So, ano mang dumating sa atin na aatakihin tayo, kalabanin tayo, okay?
sisiraan tayo, dapat mapatunayan mo, okay? Mapatunayan mo o mapatibay mo sa iyong puso na si Christ ang Panginoon. Ano po ibig sabihin niya? You are affirming the sovereignty of the Lord. Okay? Makapangyarihan ng Diyos sa lahat. Okay? Kung meron akong dapat katakutan, wala akong dapat katakutan kundi ang Diyos. Hindi ako mangangamba kung ano man ang gawin ng tao sa akin. Ang mahalaga sa akin, ang iyong gagawin ng Diyos sa aking buhay. Wala nito ba? So, ang ibig ko sabihin niyan, makita natin, ang intention ng Isaiah chapter 8, verse 12 to 13, ay ito rin po ang intention ni Pedro. Na kailangan natin ano? To sanctify means to venerate. Ano yung ibig sabihin ng venerate? Iganan, bigyang, itagan. Okay? Ibig sabihin niyan, to adore. Sambahin natin siya. Ibig din sabihin niyan, to worship. Okay? Ibig din sabihin niyan, ay to exalt, to magnify, to give the primary place. So, paparangan natin, ibubunyi natin siya, pupurihin natin, itatanyag natin siya. So, ito pong dahilan mga kapatid na sa kabila ng mga pagsubok, atake ng tao sa atin, ibig na magtampo tayo sa Diyos, paggalit tayo sa Diyos, lalo natin siyang katakutan, lalo natin siyang sambahin, lalo natin siyang itakilahin sa buhay natin. Kasi nagtitiwala tayo na siya ang makapangyarihan sa lahat. Okay? Siya ang bigyan natin ng malaking prioridad sa ating buhay. Kasi kinikilala natin siya the Holy, Sovereign Majesty of Christ. Okay? Ibig lang ito sabihin yan, bibigyan natin ng implikasyon, sasabihin mo, you are saying He is the object. Siya yung aking ika nga ay patay kung bakit ako nagmamahal. He is the object of my loyalty, katapatan. He is one to whom I am committed. Sa kanya ako magtatalaga. He is the object of my hope. Ibig ko sabihin ay talagang takot, paggalang, reverence, okay? Worship, object of worship, at nire-recognize natin na siya ang yung kanyang perfection, hindi po siya nagkakamali. Kung meron mong nangyayari yun, ikaw may mali, hindi ang Diyos ang nagkamali. Kaya dadakilain natin siya sa kanyang karangalan at i-exalt yung kanyang greatness. Okay? So yan po makita natin na kinakailangan natin yan, no? I-honor ang living Christ as my Lord. Kaya dapat natin isubmit ang ating mga sarili sa Kanya kasi ito yung Kanyang plano. Hindi tayo dapat matakot, okay? Kundi tanggapin natin kung yung Kanyang ibinigay sa atin. Again din, I will please Him with loyal submission. Okay? Ano, habang binabasa ko ito, pinag-aaralan, makita natin, ang napakagandang halimbawa nito si Joseph. Kita na niyo si Joseph, na anak ni Jacob, di ba? Ano ginawa sa kanya ng mga kapatid niya? Binenta, di ba? Tapos, niloko pa ang tatay nila, sinabi, patay na, di ba? Di ba? Sakit ang dibdib ng tatay niya, patay mo, mahal niya na. Pagdating sa Egypt, naging siyang slave, di ba? Pero, kasi sabi sa Bible, God is with Joseph, pinagpala ang pamilya ni Potiphar, di ba? Pero, tinukso din siya ng asawa ni Potiphar, di ba? Nag-compromise ba siya? Hindi, tumakbo siya. Pero ginawa siya ng issue. Ni-rape daw siya. Nang-rape daw siya, hindi naman niya ginawa. Pero ang ginawa sa kanya, nakulong siya. Kaya makikita natin, from pit, o yung pangin, from Potiphar, prison, di ba? Pangin, letter P, no? Pangin, balon, pit, Potiphar, prison,
Pero alam natin, sa prison, 2 taon pa rin siya nag-stay doon, pero siya yung naging katiwala pa rin, no? Sabi na, pakita niyo dito na hindi siya nagbabago ng pagtitiwala sa Panginoon. Tapos yung tao na sinabi niya, uy, pag ikaw bumalik sa sa palasyo, alalahanin mo ko. Kita mo, minsan nakikipag-asa ka sa tao, di ba? Nalimutan siya, 2 years na naman pa siya na, ano pa. Pero dumating yung time na talagang naalala rin siya, pero 2 years pa rin siya nag-impay. Hanggang sa nakarating siya sa palasyo. Alam namin. Hanggang sa storya na namit niya uli, namatay tatay niya. Ano sabi niya sa mga kapatid niya? You meant it for evil. Masama talagang ginawa ng mga kapatid niya. Di ba? Kaya nga takot eh. Ha? Baka gumanti na ito si Joseph. Diba? Yun ang nasa isip na tao. Masama talaga yung ginawa niya. Pero ano, nakita niyo, ano sabi ni Joseph? Ito yung pangalaw niya. You meant it for evil. But ano? God meant it for good. Kaya mga kapatid, kahit na anong suffering, nararanasan niya sa buhay, he trusts God. Kasi ito yung plano ng Diyos para iligtas ang kanyang kababayan. Maaaring hindi mo naintindihan ito during the time na ikaw nagsasuffer, pero if you really trust God, at sabi ng Biblia, God is with you, God is with Joseph, makakayanan din yung mga kapatid. Kaya sana makita natin na bigyan natin. Kaya kapag dumarating pagsubok sa buhay natin, sa kabila ng kayo gumagawa ng kasamaan at gumagawa ng kabutihan, magkaroon tayo ng liability in suffering. At yung ating heart ay merong liability is a place for Christ. Okay? So, ibig sabihin, sa kabila ng pagsubok niyan, that place is the priority place. Kaya mga kapatid, sana maranasan natin ito. Ano mang nangyayari sa ating paligid, sa ating personal na buhay, sa ating mga pamilya, kung may mga pagsubok tayo, dapat maging priority natin si Kristo sa ating buhay. Hindi tayo mapipigilan, hindi tayo maaadlangan na sumamba sa Panginoon. Sapagkat pinapatunayan mo sa iyong sarili na handa mo siyang sambahin, parangalan, at itaas si Kristo sa buhay mo. At bibigyan mo siya ng loyalty, pagkakapatan, katatagan, at magsasabit ka sa Kanya. Okay? Sapagkat alam natin yung pag-uusip sa atin ng mga ungodly people ay ayon ito sa kanyang kalooban. Kasi kung hindi ito ayon sa kanyang kalooban, hindi ito mangyayari. Kaya, nagwanag yung siya sabi sa Romans, sabi ni Pablo, all things work together for good to them that love the Lord. Pag sinabing all things, hindi lang yung good things, even the suffering ay ginagamit ng Panginoon para saan? Ikabubuti ng mga nagsisikilig sa atin. So makita natin dyan na hinahayaan ng Diyos na mangyari ito sa atin. Hinahayaan ng Diyos na merong evil na gawin ang mga kapatid ni Joseph sa kanya. Pero makikita natin the sovereignty of God, kahit merong masamang ginagawa ng tao sa iyo, God is sovereign, God is in control. Sabi niya, but God can make it good para sa iyo. Okay? Kaya ito ay isang napakagandang pagpapakita o pagpapahalaga ng doktrina ng Diyos. Kasi sabi sa Titus chapter 2 verse 10, sabi niya, huwag mga daya, hindi tayo daw magdaya, kundi magpakita ng buong buting katapatan. Imbis na magdaya ka, maging tapat ka upang pamutihan o adore sa lahat ng mga bagay ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. So, imbis na ikaw ay kung masama o magnanakaw o corrupt ang mundo natin, okay? O society natin, huwag tayong mandaya, kundi dapat makita sa atin
yung katapatan. Sa ganoon ay bibigyan nila ng pagpugay o pagpipitagan ang mga aral ng Diyos sa atin. Ganyan mga kapatid. So this is a challenge sa ating mga kapatid. Diba? So, katapos-tapusan, this is the Christian who, at his deepest point, dumarating yung time na pag ikaw ay nasa pagsubok, ay talagang mabama. The deepest part of his being is totally committed to the great reality that Jesus Christ is Lord, and I will honor Him as Lord even in my suffering. So yung mga kapatid, sana'y makikita natin na sa kabila ng mabilis na pagsubok sa buhay mo, kinikilala mo pa rin ng Diyos ang Panginoon. He is in control of everything. He is Lord over me. Siya pa rin ang Panginoon sa akin. He is Lord even in my difficulties. Okay? Kaya anong dapat mong gawin? Magiging loyal ako, magiging tapat ako sa Kanya, magsasabit ako sa Kanya, will give you the courage, bibigyan Kanya ng takatangan, kalakasan ng loob, katibayan, para harapin ang hostile society. Okay? Hindi lang masama yung mundo, paligo o lipunan mo, bibigyan Kanya ng lakas ng loob. And it will secure you, and you will feel that security. So yun po ang ibibigay sa inyo. Mayroon kang kapanatagan, kapayapaan, na hindi ka natatakot sa mga kinakatakutan ka, sapagkat ang Diyos ang may control ng ating buhay. Mga kapatid, salamat at hindi tayo inuusig dahil sa ating mga reliyon. Yan ang ating pinagpapasalamat at huwag mangyari sa ating bansa. Okay? Pero yung mga maling katuruan, maling mga paniniwala, o mga immoral na gawain ay huwag tayong mag-influensya. Dahil ginagawa na ito ng mundo, ay gagawin na rin natin, o nape-pressure tayo mo, huwag tayong magpa-pressure. Huwag tayong magpa-intimidate, bakos ay sundin natin yung gusto ng Panginoon. Okay? So kahit meron kang mga pagsubok sa buhay, magtiwala ka sa Panginoon. Kasi siya ang may control ng lahat ng bagay. Pupurihin po natin ang Panginoon sa aking buhay po, sa aming pamilya, sa mga pagsubok na naranasan namin. Salamat sa Panginoon dahil lang ipulo sa kanyang biyaya. Nakasurvive po kami, hindi lang po kami, kundi kami, buong pamilya, ay nais namin magpagamit sa Panginoon. Gusto namin patunayan na ang Diyos ay talagang buhay, makapangyarihan, at gagamitin namin ang aming buhay para sa kanyang kalwalatian. At kaya mga kapatid, isang kasiyahan po natin mga kapatid na tayo ay gamitin ng Panginoon sa ating pag-ilisyon doon sa Batangas. Kaya yung sasakyan na yung pinamana ng tatay ko sa akin, alam natin ang story niyo, 14 years kong pinagkarayon at binigay ng Lord para gamitin sa church. Kaya niloob ng Panginoon na palitan ito, pero hindi nagbabago pa rin, nandun pa rin sa Batangas ginagamit. Kasi yun yung commitment ko sa Panginoon. Diba? So, nakita nyo na hindi lang isang sasakyan ang ibinigay ng Lord sa amin. Kasi nga, ang puso mo ay talagang nais kong tumulong sa Panginoon. Kaya dumanas kami mga kapatid ng pagsubok. Ito yung hamon ko lang sa inyo. Ano man mangyari sa buhay ninyo, sinusubo kayo ng ito kasi itinetesting ng Lord yung faith mo. Kapag nakita ng Panginoon na kayo'y tapat sa Kanya, nandun yung pagpapala. Sa totoo lang, kung hindi nyo makamit yung pagpapala dito sa lupa, mayroong sinasabi sa langit. Pero kung alam ng Panginoon, maganda yung puso mo, ngayon pa lang papatikin ka na ng pagpapala kasi gusto ng Panginoon bagong daluyan ka ng pagpapala. Tayo kayo magnanin. Panginoon, salamat po sa biyaya ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, na talagang ikaw ay tapat. Ikaw ay Diyos, Panginoon namin, na may kontrol sa lahat ng bagay. Kaya mga Panginoon, sa kabila ng maraming mga kalamidad na nangyayari sa aming bansa,
bagyo, mga lindol na kinakatakutan ng maraming mga tao. Kami na yung mga hinirang at pinili ay binigyan mo ng katiyakan at katatagan na anumang mangyari sa amin dahil sa iyong ginawa sa puso, nabayaran mo ang aming kasalanan, pinatawad mo kami binibigyan mo ng katatagan, Panginoon. Kung mayroon din kami mga pagsubok, nakagaya ng nangyayari sa mga sugulatan ni Pedro at nangyari din sa aking buhay, salamat, Panginoon, makita namin na ikaw ay totoo. Ikaw ang aming Diyos na dapat pagtiwalaan, hindi ang ibang tao, hindi yung mga makapangyarihan o ma-impluensya ang aming lapitan. Kundi ikaw ang Diyos na nakakaalam ng pinakamabuti para sa amin. And Lord, we thank you so much na napakayaman ng iyong salita. Napakayaman mo, Panginoon, at tunay na pinagpapala mo ang mga naghihirap para sa iyo, Panginoon. Mga sumusunod sa iyong katwiran. At ikaw gusto mong parangalan. At nawa, Panginoon, ay gamitin mo kami upang sa gayon ay marami pang mga tao ang kumilala sa iyo. Kilalanin kang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Salamat sa iyong biyaya sa kabila ng maulan na aming kararanasan ngayon. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng security, kapanatagan sa araw-araw. Ito po aming dalangin. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Purihin po natin ang Panginoon.